Tayo mga lods. Hey, what's up guys? It's me Marlon, just for fun TV. Welcome sa ating YouTube channel. So ayan mga lods, today is Sunday. Ayan, linggo ng gabi. So as usual, dahil panggabi tayo or yagan, ayan, andito naman tayo mga idol upang mag-share sa inyo ng mga bagay-bagay or mga tips o mga idea tungkol sa pagtatrabaho dito sa South Korea. So ang oras is 12:30. Ayan. Ay, layo, di nakikita. Di nakikita yung relo. So, 12:30 ng madaling araw. So, ibig sabihin, break time natin, 1 hour, 12 to 1. So, ang ginagamit kong oras sa pagbablog, mga lods, yung break time, Hindi ako nagbablog sa oras ng trabaho kasi may mga CCTV rito, dalawa yung CCTV rito. Oh, no! So, kita-kita tayo rito ng may araw, yung sadyang kung gumagawa tayo ng iba sa working hours natin. So, ang ginagamit kong oras pag nagbablog is yung break time natin. So, ayan mga lods, Sunday, supposedly dapat day off natin or wala tayong pasok, di ba? So, pinasukan ko kasi nga wala naman tayong gagawin sa bahay, tsaka sayang, di ba? So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga idol sa mga vlog natin, sa mga nakarang vlog natin na dito sa South Korea. If you want to earn more or as much as you want, you have to work an extra hour. So, ibig sabihin, beyond, above sa 8 hours. O ibig sabihin, yung sobra sa 8 hours, overtime. So, kung gusto mong kumita ng malaki sa pagdating ng katapusan or sahod mo, syempre, kailangan marami kang overtime. Di ba? So, one more thing. Kung gusto mo talagang kumita ng mas malaki pa, di ba? Bukod dun sa overtime mo, na sa regular days, ayan, pasukan mo rin yung weekends mo or yung day off mo, di ba? So, you have to work an extra day, di ba? So, ayan, yung mga holiday, ayan, yung mga Sabado-Linggo, kung gusto mo talaga ng malaking sahod, pag pinapasok kayo ng amo nyo, pasukan nyo, di ba? So, ewan ko lang kung hindi pa kayo sumahod ng malaki niyan, tapos panggabi pa kayo, di ba? So, share ko lang mga lods, no? Dito sa South Korea, pagka ang regular na working days natin is Monday to Friday. So, yung Sabado at Linggo, automatically, rest day yan or off or walang pasok. Take note, dun sa mga company na may 5 na empleyado pababa, ayan, hindi sila kasama, iba yung working hours sila, mas mahaba to. Yung Sabado sa basic nila kasama. So, sa mga 5 up na mga employees, ayan, yung Friday, hanggang Friday lang trabaho. Lunes hanggang Friday, tapos yung Sabado, pahinga or overtime pag pinasukan mo. At ganun din yung Linggo. Yung Linggo talagang day off yan mga lods. Talagang pahinga yan. Pahinga talaga, wala talagang pasok. Kaya lang, ang Linggo mga lods, kasama yan sa basic pay. Wow! Hindi mo siya pinasukan pero kasama yan sa bayad. Kasama sa basic pay. Pero, pag umabsent ka ng isang araw sa weekdays or yung Lunes hanggang Biyernes, mawawala yung Linggo mo at mawawala rin yung araw na inabsent mo. Halimbawa, umabsent ka ng Miyerkules, i-absent yung Miyerkules, mawawala rin yung Linggo mo. So, 2 araw ang ikakaltas sa'yo. So, meron din mga company dito, mga lods, na isang araw lang kakaltas sa'yo. Kung Miyerkules lang. Hindi na isa sinasama yung Linggo. Pero usually, ayan, pagka umabsent ka, hindi mo na kumpleto yung isang buong Linggo, mawawala rin yung Sunday. So, 2 araw ang ikakaltas sa'yo ng iyong amo. Yung Sabado, pag pinasukan ba, overtime ba yan? Yes, of course, Sabado. Kasi nga, Lunes hanggang Friday lang ang trabaho mo. Pag pumasok ka ng weekends, Sabado or Linggo, pinapasok ka, automatically, yung Sabado mo is 1.5 or yung tinatawag na tukun. Hindi tuko hindi to. Tukun. Ibig sabihin, yung buong oras mo na pagtatrabaho ng buong Sabado na yon is times 1.5 yung rate, hindi regular hour yan times 1.5, ibig sabihin overtime.
So, yung linggo ba, overtime rate din. So, depende sa amo nyo mga lods. Kasi, di ba nga, bayad na yung linggo kasama na sa basic. So, kung iwa 1.5 yun, magto 2.5 ka. Pero, may mga company, may mga amo namin na 1.5. So, may mga amo din na regular pay na lang kasi nga kasama na sa basic yung linggo mo, di ba? So, parang kasama na sa basic tapos meron ka pang another parang extra na yung whole day na yon. Syempre bayad yun, di ba? So, hindi na siya 1.5. Sa iba 1.5. Yung mga may napasukan ako dati na 1.5 ang rate. Pero dun sa ibang mga kababayan natin, talagang regular day na lang. Pero kasama pa yun sa basic. Bayad na yun dati. Yung linggo na yun, kaya lang may bayad ka ulit dahil pinasukan mo, di ba? So, ayan, ganyan ang mga patakaran dito, mga lods. Gusto mong kumita ng malaki, ayan, mag-overtime ka at pasukan mo yung mga holiday mo. May mga factory dito na seasonal, mga lods. May season na mahina, may season na malakas. So, kapag ka-season na malakas, syempre, tiba-tiba kayan sa overtime. Pag pinapasok kayo ng Sabado or Linggo, pasukan nyo kasi nga pagka mga lean month, yung mga wala masyadong gawa, wala kayong overtime. So ibig sabihin, mabawi lang kayo pagka mga buwan na malalakas. So yung mga ibang kababayan natin, minsan nagrereklamo na kasi nga wala nang pahinga halos, pagod na yung katawan, ganyan, nanghihina na. So yung mga ganun na kung kesok naman o tuloy-tuloy na ganun ang OT nyo, pwede naman magpaalam pag talagang hindi na kaya at pag talagang pero kung malakas pa naman yung katawan mo at medyo kondisyon ka pa naman, pasukan nyo kasi sayang, di ba? So, ganun yan mga lods. So, paano naman dun sa mga factory na walang overtime, madalas walang overtime, basic lang ang sweldo. So, paano kikita ng malaki? So, i-advise ko sa inyo mga lods kung meron kayong pero ito, risky ito mga lods yung kagaya ng ginagawa namin mga ibang kababayan natin, nagpa-part-time sila o nag-aalba sa ibang company o ibang trabaho. So, risky yun mga idol. Kasi pag yung factory na pinag-albahan mo o yung pinag-part-time man mo, pagka pinasok yan ng immigration na tiyempo na pinasok tapos nandun ka nagtatrabaho, syempre hanapan ka ng alien card. Pag nakita dun sa alien card mo na hindi naman yun yung working place mo, hindi yun yung employer mo, ayan, maaaring magkaroon ka ng problema. So, unang-una, maaari kang ma-deport. Pangalawa, bibigyan ka ng warning. Swerte ka pa pagka binigyan ka lang ng warning kasi hindi ka pinauwi kaagad. So, meron tayong mga kababayan na iba, diretso pinauwi. Meron din naman na nahuli, binigyan lang ng warning kasi nga nakiusap yung kanyang tunay na amo na huwag ipa-deport kasi walang tao. So, ayun, pinayagan na mag-stay dito. Kaya lang, ang magiging problema ng mga lods in the future, di ba? Imbis masisinsir ka diyan sa current na amo mo, kaya lang nahuli ka na nag-aalba, ayan, maaaring magkaroon ng problema yung pagiging sincere mo, di ba? Maaaring maapektuhan. So, hindi ka na masisinsir sa in the future. So, ganun yun mga idol. Pag mahina ang company mo, pwede kang mag-part-time, mag-alba. Kaya lang, siguraduhin mo na safe yung pagpa-part-timean mo. So, ayan. Ulitin ko, dito sa Korea, mas mahabang pahinga, maraming day off, maraming rest day, mas maliit ang sweldo. Kasi nga, basic lang ang sweldo mo. Pero mas maraming trabaho, mas konti ang pahinga, at mas pagod, ayan, mas malaki ang sasahurin mo. Sinabi ko na yan sa mga nakaraang vlog natin. So, sa mga misis, pag yung asawa nyo, palaging may pasok, palaging overtime, tapos, ang binibigay sa inyong iniingreso sa inyo, nakita ay maliit, ay nangungupit yan. Hindi, joke lang. Baka nagtatabi rin para din sa baka may plano siya sa inyong future, sa inyong kinabukasan, di ba? So, ganoon yun mga misis. Pero kung yung mister nyo ay palaging nasa bahay, pagdating ng Sabado, Linggo, natutulog lang, nakahiga. Pagdating ng alas 5 ng hapon, nasa bahay na, natulog na, kung ano na ginagawa, kausap nyo na. So, ibig sabihin yan, walang overtime. So, huwag din kayong umasa na malaki sa sahurin niya kasi nga, wala siyang masyadong OT. So, ganun ang patakaran dito mga misis ha. Huwag niyong isipin na lahat kami dito, lahat ng mga nagtatrabaho rito, pare-parehas ng sinasahod. Hindi po. Kaya nga palagi natin sinasabi, tiyempuhan sa mapupuntahan na company or factory. Kung malakas ang factory mo, nakachamba ka kasi siguradong malakas din nakikitain mo, malakas kang kumita. Pero kung mahina lang o maano lang yung company na napuntahan mo, medyo mahina din ang kikitain mo, di ba? So, ganun dito mga idol. Baka yung iba dyan,
libasa narinig na napanood dun sa ibang vlog na si ganitong sinasahod, 4 million a month. So yung anak ko, yung asawa ko, bakit ang sinasahod 2 million lang o 1.8 lang, 1.9 lang. So alamin niyo muna kung ano yung klase ng trabaho nila, kung malakas ang OT o hindi, kung ano yung pasok nila, di ba? So huwag niyo kaagad isipin na 4 million kaagad yung sahod nung asawa mo kasi nga yung napanood mo 4 million. Hindi ganoon mga lods. Depende sa factory na mapupuntahan. Kaya nga sabi ko palagi dito sa Korea, swertihan lang sa factory na mapupuntahan. Hindi siguradong nandiyan ka sa Pinas, isipin mo na malaki ang sasahurin ko doon, ganito ganyan, 200, 250 o 160, 150 ganyan. Yung pala pagdating mo rito, mahina lang yung factory na napuntahan mo, yung nakakuha sa'yo, tapos sumasahod ko lang ng 60, 70, o di ba? Bigo ka. Di ba? So hindi para parehas mga idol. So ulitin ko mga idol, yung pagpa-part-time may risk or hindi siya advisable. Kasi nga maaaring maka-apekto sa inyong pagtatrabaho rito sa South Korea. So risky siya, risky. So pwede niyong subukan, pwede niyong gawin kasi marami tayong mga kababayan na gumagawa noon. Kaya lang at your own risk, di ba? So hindi natin hawak ang panahon, hindi natin alam kung ano mangyayari, di ba? So kung hindi naman kailangan na kailangan, huwag nyo na subukan para hindi kayo mapahamak. Kung gusto nyo magtagal dito sa South Korea, di ba? Na magtrabaho at kumita pa ng mas mahabang panahon na mas malaki, di ba? So, ayan lang, may share ko sa inyo ngayong gabi mga lods. Sabit tayo. Bali isang mabilisan na vlog tayo, di ba? Share lang ng mga experiences dito sa South Korea, mga bagay-bagay. Yung mga aspirant dyan sa Pilipinas, ayan, meron na naman kayong konting natutunan. So, ganyan dito sa South Korea. Mas maraming pahinga, konti ang sahod, konti ang pahinga, mas malaki ang sahod. So, yan lang mga lods. Hopefully, sana may natutunan kayo. Till next time mga idol. Yan lang mga lods. Maraming salamat sa support. Sana huwag kayong magsawa. Thank you. Ingat sa mga idako ng mundo na roon. And God bless sa inyo lahat. Kape! So naalala ko mga idol, meron pala tayong kaibigan na nagpapa-shoutout. Ayan, mega loud shoutout sa'yo idol, Mark Nelmida. Ayan, from Yongin. So ibig sabihin, nandito na siya sa Yongin. So mega loud shoutout sa'yo idol, Mark Nelmida. Ingat palagi sa trabaho. So God bless you idol.